Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng aking personal na opinion regarding sa headlines na sabi ng ICC, the surrender of Tatay Digong is prerogative ng Philippine government. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, supporters, followers ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Nabasa ko po sa isang post dito sa Facebook na sabi ng ICC representative or spokesperson na ang pag-surrender ng kay Tatay Digong sa ICC ay Philippine Government Initiative or desisyon ng pamahalaang Pilipinas. Now, tama po ang ICC, decision po. Pero we are, sabi na nga ng mahal nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mapwersa tayo na isurrender si Tatay Digong sa ICC kasi nag-request sila sa International Police or Interpol na humingi sila ng tulong para hulihin si Tatay Digong. Sino bang humingi ng tulong sa Interpol? Di ba ICC din? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na kung hindi mag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol, baka sa susunod na kailangan natin ng tulong nila na hulihin ang mga fugitive na tumakbo dito sa Pilipinas, katulad na Alice Go, kung sino pa ng mga kriminal, hindi sila tutulong sa atin. So it means it is our obligation bilang membro ng Interpol na makipagtulungan sa kanila. Now, pero kung hindi makipagtulungan ang Pilipinas, hindi din naman dadala dyan sa The Hague, the Netherlands, si Tatay Digong. Pero masira ang ating pangalan sa Interpol. Yun lang po guys. At isa pang reason nakita ko, kasi si Tatay Digong nang nasa labas pa siya, kahit napunta pa siya sa abroad, sa Hong Kong, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, sinasabihan ang ating mahal na Pangulong bangag, drug addict na presidente. Kahit wala naman siyang ebidensya. Weak daw. Pati si Inday Sara nakigulo din kasi inimbestigaran siya sa kanyang confidential fund niya. Until now, hindi niya ma-explain na mga recipient ay mga pagkain, pati grocery, mga payatos, etc. Kasi kung ilagay nilang actual pangalan ng tao, patatawag yon ng Senate at mahuli ang mga tao yon na tumanggap sila ng pera. At saka sa kanyang problema sa impeachment. Alam nyo guys, no, isa din na bagay na dapat natin intindihin na si Tatay Digong din ang pasimuno ng mga pogo dito sa Pilipinas. Siya nag-approve kasi sabi niya kailangan natin ng pera. Pero hindi niya alam na afterwards, nagbigay nga ng trabaho dito sa Pilipinas ang mga pogo. Pero later on, nag-insert na ng pogo ng mga kanilang illegal activities like scamming, like prostitution, pagpatay, at iba-iba pang mga scheme na illegal para lumaki ang kanilang kita. Ang PAGCOR na naman ay gusto nila sige tuloy-tuloy na ang pogo kasi nag-earn daw sila ng pera. Kung hindi pinayagan ni Tatay Digong ang pogo, do you think may mga pogo dito sa Pilipinas? Wala. Sa ngayon, sabi ni BBM, stop na ang mga pogo last year pa. Ewan ko lang kasi may mga pogo naman nag-ooperate without the license of PAGCOR. So matotal, kung tignan natin, pwede natin sisihin si Tatay Digong because of the pogo. Pero hindi yun binibrought up ng mga supporters niya at saka mga tao kasi matatamaan ang kanilang idol. So overall guys, yun lang po masasabi ko. May nagawa ding mabuti si Tatay Digong, may mga kamalian din siya, pero tayong lahat ay epektado. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Thank you for watching. Please support my channel guys. No? May GCash account tayo dyan, pero depende sa inyo kung magpadala kayo. No? Kung mapadala kayo, malaking tulong din para sa pag-grow ng channel natin. Kita-kita po tayo sa sunod na video guys. Ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam.